Kailangan mo muna siyang unawain din. And then pagtiyagaan na lang din muna. Not unless kung hindi na magsusuporta, wala ng communication, may money involved, and then yun nga, may third party involved pa, naku po. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Siyempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan pa natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is gawain na kailangan mong pagtiyagaan yung partner mo. Okay? So ito mga utol, kasi mostly din sa karamihan ay naguguluhan kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin sa mga partner nila. Kung iiwan na ba? Or kung kailangan pa bang pagtiyagaan at saka magstay. So ito mga utol sasabihin ko sa inyo yung gawain na kailangan nyo pang magstay or kailangan nyo pang pagtiyagaan yung mga partner ninyo. Pero maliban dito ay, yes, alam nyo na yung dapat ninyong gawin. Kapag wala sa gawain na naibanggit ko dito, yes, or i-explain din natin utol. Kung kailangan mo ba talaga siyang iiwan or pagtiyagaan. Okay? So ito, una sa lahat is no third party. Yes. Kapag yung partner mo is hindi naman nalilink sa kung kahit kani-kanino, mapababae, mapalalaki, kapag tumagal na kayo ng ilang taon na, and then kapag yes, wala pa kayong problema or issue about third party, is kailangan mo itong pagtiyagaan. Okay, not unless kapag maraming beses na yung issue is about sa third party, yes, for second time, third time, or pag ilang beses na talaga na paulit-ulit na lang na niloloko ka, kailangan mo na siyang pakawalan. Pero kapag hindi talaga siya na involved sa third party utol, is kailangan mo muna siyang pagtiyagaan. Okay? And then ito, yung pangalawa natin is no money involved. Yes, ito kung may konting tampuhan kayo or nagtatampuhan man or nag-aaway. Pero kapag hindi about din sa pera, na which is pagdating sa pera is nagtutulungan naman kayong dalawa, walang problema kasi yung bawat isa sa inyo is may source of income. Kung hindi about sa pera utol, yung issue ninyo or yung pinag-aawayan ninyo is kailangan mo muna din siyang pagtiyagaan. Okay? Pero again, kagaya sa number 1 natin, kapag no third party involved, and then kapag wala ring money involved, is kailangan mo talagang pagtiyagaan muna. Pero kapag pasok ka doon na yung partner mo is may third party or nalilink sa ibang babae, ibang tao, and then kapag yung palaging issue ninyo is about sa pera or nahuhututan ka, or yung partner mo is batugan, and then parang ikaw na lang din palagi yung gumagastos. Yes, kapag ganito utol, kailangan nyo na muna siyang, or kailangan nyo na talagang pakawalan, or kailangan nyo nang iiwan. Pero kapag no third party involved or no money involved, yes, kailangan nyo muna ding pagtiyagaan. And then ito, yung pangatlo natin is may daily communication. Yes, kapag may tampuhan kayo utol, or hindi nagkakaintindihan or hindi rin nagkakaunawaan, pero kapag consistent naman na halos may araw-araw kayo na pagko-communicate or nagko-communicate kayo araw-araw, is walang dahilan na kailangan mo siyang iiwan, kundi kailangan mo rin itong pagtiyagaan. Not unless na yung partner mo is nawawala ng 1 araw, 2 araw, 3 araw nang walang pasabi. Unlike na lang din na sa mga seafarer dyan na minsan nawawalan talaga ng signal, pero syempre nagpapaalam muna yan. Nasasabihin sa mga partner nila na, babe, baka mawawala ako mamaya, or baka hindi kita makontak ng ilang araw. Yes, 2, 3, or 4 na araw kasi baka walang signal. So kung mga ganun utol is valid po ito na rason. Pero kung yung partner mo is land-based or nandyan lang naman sa Pilipinas or dito sa Pilipinas or nasa bahay lang or nasa trabaho niya man, is kapag mawawala or kahit nga na magpapaalam na mawawala siya ng 1 araw or 2 araw na, babe, may lakad kami ng boss ko, may meeting kami, mawawala ako ng 1 araw, baka pagdating doon is walang signal. Naku po,
kailangan mo na rin talagang umalma, utol. So ganun pa man, kung consistent or may daily communication kayo na halos araw-araw talaga ay nakikipag-communicate yung partner mo sa'yo, kailangan mo rin itong munang pagtiyagaan. Okay? So ganun pa man mga utol, yun lang naman yung mga tatlong gawain na kung makikita ninyo sa partner ninyo na no money involved, no third party involved, or may daily communication. Yes, wala pong rason na kailangan nyo siyang iiwan. Pagtiyagaan nyo po muna. Or kailangan nyo magstay. Or kailangan din ninyong unawain talaga. At saka yung isa pa dito, utol, maliban dyan is huwag na po kayong mag-demand. Kung ano yung meron, kung hindi naman siya nagkakaroon ng third party, or wala naman kayong away about sa pera, and then halos araw-araw naman ay nakikipag-communicate siya sa'yo, and then let's say sa pera, lalong-lalo na kapag may mga anak na kayo. Kapag tuloy-tuloy naman yung suporta niya sa'yo, and then sa'yo pa siya umuuwi, kahit sabihin pa nga natin na may third party, is kung minsan kasi yung lalaki, yes, pagdating naman ito sa mga kababaihan na niloloko ng lalaki. Pagdating kasi sa mga kalalakihan is about sa libog lang naman yan. About sa letter L na yan. Which is last, yung habol. Pero and the long end is babalik at babalik pa rin yan sa kung sino yung tunay niyang minamahal. So pero kung hindi mo makakayanan yung ganito, kasi for sure utol na maaabuso ka rin, kailangan mo na rin siyang iiwan or bitawan. Yes? Pero ganun pa man kapag tuloy-tuloy naman yung suporta niya sa mga anak ninyo, or kapag tuloy-tuloy naman yung pagkikipag-communicate sa'yo, at saka halos araw-araw ay dyan naman siya umuuwi sa inyo, hayaan mo na muna. Kailangan mo muna siyang unawain din. And then pagtiyagaan na lang din muna. Not unless kung hindi na magsusuporta, wala ng communication, may money involved, and then yun nga, may third party involved pa, naku po, kailangan nyo nang i-let go yung taong ito. Okay? So yun lang po mga utol, yun lang po yung mga gawain na para hindi na rin kayo maguguluhan kung kailangan nyo bang i-let go or kailangan pang pagtiyagaan yung mga partner ninyo. So yun lang po, and then ito syempre, may shoutout lang tayo. Shoutout kay October 3424. Yun lang po yung pangalan niya Ayan shoutout sa iyo, Madam October. I don't know kung lalaki o babae ito. And then si Izaha Noras. Ayan Ma'am Izaha Noras, shoutout din sa iyo. At saka si Felrose Vlog from Australia. Yun shoutout din sa inyo. At saka sa mga taga-Australia dyan, na mga OFW. Maraming salamat sa inyo. At saka ingat-ingat lang. And then si Nilda Martinez. Yes, na palagi rin itong nagpapa-shoutout sa atin. Madam, maraming salamat din sa iyo shoutout. And then shoutout na rin sa inyong lahat dyan, mga OFWs man natin, or kahit yung mga nandito na rin sa Pinas. Shoutout sa inyong lahat. Ingat kayo So yun lang po mga utol. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Yun. Grabe ang init. Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi